Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Kailangan po araw-araw ay alalahanin natin siya at hindi ang ating sarili. Alalahanin natin ang kanyang kailangan at hindi ang ating kailangan. Ang kailangan po ng Diyos ay papuri at pasalamat. At ang kailangan po ng Diyos ay yung sasamba sa Kanya. So ang hinahanap po niya ay hindi lang gwapo, hindi lang maganda, kundi lalo't higit yung sasamba sa Kanya sa espiritu at katotohanan. Ano man ang mukha, ano man ang hugis ng pagkatao, hindi mahalaga sa Kanya yon. Ang mahalaga sa Kanya ay sa isang taimtim na puso na tunay na umiiyak at sumasamba, because the heart of worship is from the heart, not from the mouth. Kaya laging unawain po natin, araw-arawin natin ang pagsuob. Dahil ang ating pagsamba ay parang insenso na ito ay umuusok patungo sa kanyang ilong. So when you worship God, then you are offering a sweet smelling odor. Kaya napakahalaga po na ating unawain. Ang mga matindi ang pagsamba ay yung mga taong nakaranas ng tagumpay, nakaranas ng pagliligtas ng Panginoon sa gitna ng mga imposibleng kalagayan. Kaya napakaganda po na huwag mo akalain na hindi ka mahal ng Diyos, kaya ka may pagsubok. Ang katotohanan po, mahal ka ng Diyos, kaya idinaraan ka sa pagsubok at hindi ka susubukin ng hindi mo kaya. Amen? So lahat ng ating pagsubok, sabihin mo, kaya ko. Amen? Lahat ng krisis, kaya ko. Sabi nung iba, kaya ni Kristo, hindi po kaya mo. Amen? Sapagkat laging tandaan mo na kailangan ka ng Panginoong Hesukristo. Hindi siya makagagawa kung wala ka. Ulitin kong muli, kailangan ka ni Hesukristo. Tatanungin ko kayo, kapag ang iyo bang ulo ay iniwan mo sa bahay, pwede kaya yun? Hindi. Ayun, sa lakas ng boses, hindi. Ang katotohanan po, si Jesus ang ulo at tayo ay kanyang katawan. So, hindi pwedeng maghiwalay. Dahil ang Panginoon ay gagawa sa pamamagitan ng katawan. Kaya nung Panginoon ay gumagawa sa pamamagitan ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Kaya dapat ang ating pangungusap ay ganito, heto ako Panginoon. Yun, purihin ang Panginoon. Sabihin mo nga, heto ako Panginoon, gamitin. Dahil kaya naaantala ang kanyang pagbabalik, hindi siya makagawa kapag wala ang iyong katawan. Kaya sino ka man at ano ka man, hindi mahalaga yun. Ang mahalaga ay siya na tumawag sa atin. May pagkakataon po sa ating buhay na hindi natin nauunawaan. Ang ating buhay ay nakakonekta dun sa narinig na sinabi sa atin. Katulad po ng mga salita, matanda ka na at wala ng magandang mangyayari pa sa'yo. O di kaya, pagtiisan mo na lang yan dahil ganyan ka na lang. O di kaya,
paano kang uunlad ay wala ka namang pera? O di kaya, ganyan na talaga ang iyong pamilya. Marami pong salita na hindi natin namamalayan, sa maraming taon ay ating napaniwalaan. Kaya ngayong sandaling ito, kailangan ng ating tatayuan, God has the final say. Ang Diyos ang may kaganapan ng kanyang sasabihin. Ito po ang titulo ng mensahe, that God has the final say. Kaya napakahalaga po na ating alam ang salita ng Diyos sapagkat ang kanyang salita, ito po ang kabuuan ng kaniyang gagawin sa iyo at sa aking buhay. Sa Philippians 1:6, laging tandaan po natin, being confident of this very thing, that He which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Kaya dito po ay napakaliwanag, i-underline mo yung confident. So kailangan pong ikaw ay tiwalang-tiwala na hawak ng Diyos ang iyong buhay, na kontrol ng Diyos ang iyong kinabukasan. At laging uunawain natin na ang buhay natin ay sa pamamagitan po ng pananalig. Sa Hebrews 12:2. So yun pong confidence ay lagyan mo ng pananalig. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down on the right hand of the throne of God. Dito po ay i-underline mo ang author and finisher. At iyo pong iugnay ito sa he who is started is the one who will finish. Siyang nagsimula, siya ang magtatapos. At ating unawain, siyang may akda, siya ang magtatapos. At kung titingnan po natin, ang Tagalog po sa author ay may katha. Amen po ba? So, ang iyo at aking buhay ay katha ng Diyos. Kaya alam niya ang lahat ng yugto ng ating buhay. At ang sabi po dito, who for the joy that was set before him endured the cross. So si Jesucristo po ay ipinakita niya kung paano siya nagtagumpay at kung paano siya nagtagumpay, gayon din tayo. Yan ang atin pong pagtutularan, kaya ang sabi dito, looking unto Jesus. Sino raw ang ating titingnan? Si Jesucristo. Dahil pag tumingin ka sa pastor at yung pastor ay inubo, baka ikaw ay magduda sa buhay ng pastor. Kaya kailangan para hindi tayo manghina, tumingin tayong lahat ay sa Panginoong Jesucristo. At ano ang mangyayari? Tayo po'y magkakaroon ng kapayapaan dito. Katiwasayan dito at katahimikan sa magulong paligid. Peace within. And then quietness of the mind. At magkakaroon po ang kapaligiran natin ng kapanatagan. Manalangin tayo. O Diyos aming Ama, ang iyong salita ay espiritual. At ito ay hindi namin mauunawaan ni maiintindihan sa pamamagitan ng aming isipan o personal na karunungan. Ang Espiritu mo ang dapat
naming pagtiwalaan sapagkat siya ang magsisiwalat ng salita sapagkat ito'y espiritual. Kaya sa iyo ang kalwalhatian, sa iyo ang papuri, sa iyo ang parangal sa pangalan ni Jesus. Amen. Nung unang panahon, meron tinatawag na arena. At yun po ay nasa isang malaking Colosseum na ipinagawa ni Nero. At doon po ay maglalaban ang mga hayop at ang mga Kristiyano. Kaya ano ba ang magagawa ng isang Kristiyano sa malalaking leon at tigre? So lalapain sila. At 3 times ang ayon sa kasaysayan na pinapalitan ang buhangin ng arena dahil ang dugo ng mga Kristiyanong nilalapa ng mga hayop ay hanggang bewang. 3 ulit na pinapalitan. Kaya po makikita natin yung buhangin. Kaya makikita po natin ang matitinding dinanas na pagsubok ng mga Kristiyano noon. Subalit laging unawain po natin, sila po sa kanilang bibig ay namumutawi ang pag-awit ng pagpupuri at pagsamba. Inaanyayahan po namin kayong makinig sa aming mga radio program. Kung kayo po ay nasa inyong mga tahanan, nasa trapiko, naglalakbay, ito po'y makakatulong sa inyong pagpapalago at pagpapaunlad ng inyong spiritual na pananampalataya Lunes hanggang Biyernes sa DWAD 1098 kHz AM band sa ganap na alas 6:30 ng umaga at alas 10 ng gabi. Asahan po natin na sa ating pakinig, lalago at uunlad ang ating pananalig at pagsampalataya sa ating Panginoong Hesus. Paanyaya sa lahat ng ating mga taga-subaybay para sa ating Friday Night Revival Meeting sa darating na March 6, March 13, March 20 at March 27. Maranasan ninyong dakilang pagkilos ng banal na spirito at makita ang kagilagilalas na pagkilos ng Diyos sa ganap na alas 6:30 ng gabi sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At kung tayo po ay magsisiyasat, bakit sila nakagawa ng ganon? At kung ang ating isipan, ang ating gagamitin, hindi natin kaya yun. Pero bakit nila nakaya? Sapagkat sila ay malakas sa kanilang puso at sa kanilang isipan. Yung salitang rooted in love, grounded in love. Nagugat sa pag-ibig, at hindi na iwawalay sa pag-ibig. Yun po yung grounded. At laging tandaan mo po na kapag ang pag-ibig ni Kristo'y nasa atin, tayo po'y matututong umibig. Ang 10 utos po ay kusa mong magagawa sapagkat ang isang umiibig ay hindi pinagnanakawan ang kanyang boss ng oras. Ang isang umiibig, ang laging iniisip niya ay kabutihan ng kanyang iniibig. Amen po ba? Kaya yung mga Hudyo noon, sila'y tinawag na mapagpaimbabaw dahil iniisa-isa nila yung kanilang ginagawa at ipinagmamalaki nila yung mabuti nilang gawa. Subalit, ang sabi ng Panginoon, mag-aral kayo sa akin, matuto, sapagkat ako'y may maamo at mababang kalooban. Nang ibig sabihin, kapag ikaw po yung umiibig, hindi ka napapagod. Tingnan mo ang isang ina. Hindi po yan napapagod. Kahit gabing-gabi na yan, ipaghahanda pa si bunso. At gigising, ang 3 oras lang matutulog, gigising po yan. At ang sabi po ng Biblia, kung sakali man na tumigil ang pagmamahal ng isang ina sa kanyang bunso, akong inyong Diyos,
kailanman ay hindi titigil ang pagmamahal. For His mercy endureth forever. Kaya nga po, huwag kang huhugot ng lakas kanino man. Ang lakas natin ay galing lamang sa Diyos. Kaya magsanay po tayo ron. Amen po ba? Kaya nga ating unawaing mabuti, labis ang pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin. Maganda pong magtiwala sa Diyos kapag may pagpapala. At ang pagpapala namin galing sa Diyos. Ang pagpapala natin ay galing sa Diyos. Pero higit na mas matibay ang isang taong hindi nakatingin sa pagpapala kundi sa Diyos. Kakaiba ang pagpapala ng mga hindi tumitingin sa pagpapala sapagkat hindi niya kayang bilangin yun at masasabi niya na ako ay isang hamak na likha lang. Bakit ako pinagkakaabalahan mo ng ganito? Nawa makarating tayo dun sa pananalitang ganon. Na ang ating pagsasalita ay sa sobrang pagpapala, hindi sa kakapusan. Laging tandaan natin na si Jesucristo ay napako sa krus. Pero huwag kang mananatili sa krus. Dahil wala kang mararating kung ikay laging nakapako sa krus. Si Jesucristo ay namatay, inilibing, pero nabuhay na maguli. At hindi lang nabuhay na maguli, kundi siya'y umakyat sa langit. At dahil siya ang ulo ng kanyang katawan, kung saan siya naroon din tayo. Hello? Ulo at katawan. At bawat isa sa atin, bahagi ng katawan. Kaya kung nasan si Jesucristo, naroon din tayo. At ang tawag po dito ay mystery. Kaya doon po tayo papasok, paano mo maintindihan ang hindi kayang pangatwiranan ng iyong pag-iisip. Dalawa po ang arena na nais kong i-present sa inyo. Yung arena of unbelief and reasons. Tayo po ay maraming katwiran, kaya tayo hindi makapaniwala ng lubusan. Kaya hindi panghawakan ng maraming Kristiyan. Kristiyan, ang ibig sabihin ay tiyan lang ang mahalaga. Kaya wala pa yung O. Kaya nga kung ating unawain, Kristiyano, ang ibig sabihin, Christ in you. Kristiyano, ibig sabihin kung ano si Kristo, ganun ka rin. Wow. At yun po ang katotohanan. Hindi ka pangkaraniwang tao. Nasa iyo ang lahat ng kapangyarihan ng Diyos. Inilagay ng Diyos ang buong kapangyarihan niya sa iyo para siya'y makagawa at makakilos para maipatupad niya yung kaniyang mga isinulat na balak. Kung ito ay matutuklasan mo, kailangan from the arena of unbelief and reason, lumipat tayo sa arena of faith and living in the Spirit. Mabuhay tayo sa pananalig at sa banal na Spirito. Kaya nga po napakahalaga ang ating unawain na si Jesucristo ay nanalangin sa atin, patuloy na nananalangin. Ang banal na Espiritu ay patuloy na nananalangin. At ating uusisain yung panalangin ni Pablo para maintindihan mo kung gaano kalaki yung kapangyarihang inilagay sa iyo ng Diyos na hindi mo ginagamit. Dahil tayo'y nakatingin ay sa ating maliit na pangangailangan. Subalit ang iniisip ng Diyos ay walang hanggang pagpapala. Ang atin ay yung kaya lamang nating isipin. Kaya kailangang mabasag tayo dun sa nakakahong paniniwala at lumipat tayo sa walang hanggan. Kaya nga po ating unawain, kung mapupunan mo ngayon, marami ang nalulungkot ngayon dahil ganito ang kanilang salita. Magpapasko pa naman kung kailan Pasko, walang pera. Paano ang Pasko naman hindi para sa tao? Ang Pasko ay para kay Jesus.
Hello? Kaya sabi, magbigayan kayong lagi. Yun po ang Pasko. Yun po ang diwa ng Pasko. So kapag ikaw po ay nakatingin sa iyong magbibigay sa iyo, yan po'y makasarili. Kailangan tumingin ka ay kung sino ang iyong bibigyan. At mararanasan mo ang kapangyarihan ng kanyang pagsilang. Ang Diyos po natin ay napakaganda ng plano. Kaya nais kong inyong makitang mabuti, siyang nagsimula, ang siya ring magtatapos. Siyang may akda, ang siya ring magtatapos. Kaya wala po tayong kabiguan. Kung matututo lamang ang lahat ng nagsasabing siya'y Kristiyano, purihin ang Diyos sa natapos na mensahe. Alam kong kayo ay napagpala sa ating mensahe ng titulo, God has the final say. At kung unawain natin, ang Diyos ang laging masusunod at wala tayong magagawa kundi sundin ang kanyang salita sapagkat sa labas ng kanyang salita, wala pong matibay na pagtatagumpay. Kaya laging nasa kanyang salita. Kaya hayaan natin ang salita ng Diyos ang masunod sa ating buhay. At patuloy na ang palatuntunan ito ay naipapangaral at naipapahayag ang mensahe dahil sa mga kapatid na maalab na naghahangad na ang salita ng Diyos ay maipangaral. Kaya sa Philippians 4:15, now ye Philippians, know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but you only. Kaya dito ay makikita natin na si Apostol Pablo ay nagpatuloy sa pangangaral ng Ebanghelyo. At ang sumusuporta financially sa kanya ay ang mga taga-Pilipos. At sa Macedonia na kaniyang pinanggalingan, sa sobrang kahirapan ng mga simbahan sa Macedonia, ang mga taga-Pilipos ang nagtutusto sa kaniyang pangangaral ng Ebanghelyo. So maliwanag po dito na ang Ebanghelyo ay pinagtutulong-tulungan ng mga simbahan at ng mga mananampalataya. Kaya kailangang magkaroon ng pagpapasya ang bawat Kristiyano na yung ginagawa sa pamamagitan ng palatuntunang ito na ipangaral ang Ebanghelyo, kailangang kayo ay makipag-isa at kayo ay makipartner in financial matter para ito ay magpatuloy at ang mabuting balita, ang salita ng Diyos ay ating maipangaral ng malawakan at nang sa gayon, marami ang taong maligtas at ang mga ligtas ay lumawak ang kanilang buhay na malusog na relasyon sa Diyos. At sa bawat isang magpapasyang magkaloob, ako'y dadalangin na ang taong mapupuspos ng salita ng Diyos at matututunan ng katotohanan ay uunlad at kayo rin na nagkakaloob ay magkakaroon din ng dobling pagunlad. O Diyos na dakila amang makapangyarihan, ang prinsipyong nakasulat sa salita ay pagtulong-tulungan ng mga simbahan ang pangangaral ng mabuting balita. Kaya't hayaan mo na ang bawat isa na mahamon ng iyong espiritu ay makapagpasya na gawin kaagad ang pagkakaloob sa palatuntunang ito na walang hinahangad, kundi ang salita mo ay maipangaral para ang kaligtasan ng mga tao ay mangyari at ang iyong dakilang pangalan ay maluwalhati. Pagpalain mo ang lahat na mag-uumpisang magkaloob sa gawain ito. Sa pangalan ni Jesus, maunlad na buhay ang dulot nito.
Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa palatuntunang ito. At kung kayo po'y nahamon at napagpala na maging kabahagi sa paghati ng mabuting balita, maaari niyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa Banco de Oro, account name Greg Durante Ministries, account number 219-800-6784. At bilang pasasalamat sa inyong kaloob na ipapadalang 1,000 piso, kayo ay aming bibigyan ng personalized watch na Great Day to Live. At para po sa mga deposit slip, maaari niyo pong ipadala sa pamamagitan ng fax or email at sa mga impormasyon na nakikita niyo po sa ating mga screen. Salamat po. God bless you and God bless you more and more. Maaari kayong sumulat sa P.O. Box 4135, Manila, Philippines. Tumawag sa ating telepono o mag-text. Bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com. Maaari mo din kaming sundan sa Facebook at Twitter. Malugod naming inaanyayahan ang lahat na makadalo tuwing araw ng Biyernes sa aming revival at tuwing Linggo upang sumamba sa Panginoon. Kung ikaw ay napagpala sa natapos na programa ng Great Day to Live, maaaring magkaloob sa na kanyang tularan ang iisang dapat na tularan. Sa 1 John 2:6. 1 John 2:6. He that saith he abideth in him ought himself also so to walk, even as he walked. Ito po, this is a very, very big challenge. Ang sino mang nagsasabing siya'y nananatili kay Hesus Kristo, ay kailangang gawin niya sa kanyang sarili ang pamumuhay na isinabuhay ni Hesus Kristo. So, sino raw ang ating tutularan? Si Hesus Kristo. So, kapag may lumait sa iyo, ano ang iyong gagawin? Lalaitin mo rin. Kaya nga ating unawaing mabuti. Pag-aralan mo ang buhay ni Hesus Kristo, kilalanin mo si Hesus Kristo at mabuhay kang katulad ni Hesus Kristo. And that will be good. Because promotion neither come from the east, nor from the west, nor from the north. Promotion cometh from on high. Kung tayo lamang lahat ay magsisentro kay Hesus Kristo, dahil sa Hesus Kristo ang dahilan ng pagkalikha sa iyo at sa akin. Kaya ilang bagay po ang nais kong i-share sa inyo, ano ba ang kristyanong buhay? Ang pangalawa, ang kristyanong buhay ay nabubuhay lamang sa pamagitan ng mga kapahayagan. What is Christian life? Christian life is the Jesus life. And what is that Jesus life? That is the life that is led by the Spirit, and that life always receive revelation from day to day. Kailangan po araw-araw may kapahayagan ka. The more revelation, the more insurance and assurance that you will succeed. Kaya kailangan pong nakikipag-usap ka lagi sa Diyos. Dahil ang fellowship po ay relasyon ng pakikipag-usap sa Panginoong Jesus. Kaya nga kung ang iyong kakausapin sarili mo tungkol sa iyong kailangan, tungkol sa iyong problema, mapupuspos ka ng iyong sarili. Subalit kapag ang Panginoon ang iyong kinakausap, mapupuspos ka ng kanyang espiritu. Kaya kung sino ang iyong binibigyan ng mahabang oras sa iyong maghapon, yun ang pupuspos sa iyo. At ikagugulat mo na lamang, at iiyak ka na lamang, dahil hindi mo kayang ipaliwanag kung bakit ikaw ay nasa mataas na kalagayan. Kaya nga ating kilalaning mabuti. So, the Christian life is the Jesus life. Sa John 14:12, sa 14:12,
Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do, shall he do also. And greater works than this shall he do, because I go unto my Father. Hindi po sinabi rito na he or the pastor shall work the work that I do. Hindi po sinabi rito the theologians will do the works that I do. Hindi po sinabi rito the seminary graduates will do the works that I do. Hindi po. Hindi po sinabi rito the Americans will do the works that I do. Ano po ang sabi rito? He that believeth on me. Siyang sumasampalataya sa akin. So every one of us, we are all qualified to do His works. Why? As long as you believe. So start practicing in your life believing on Him. So Mark 16, verse 15. And He said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Yung iba ay laging ang dalangin, Lord, kailan mo iibsan ang kakapusan ko? Lord, kailangan mo ako pagkagalingin. Hindi ka pakikinggan ng Diyos. Sapagkat inilatag niya sa kasulatan na hindi ka magkukulang. Inilatag niya sa kasulatan na sa mga latay ni Jesucristo ika'y gumaling na. So it is what you believe. It is how you handle the word. Sabi nga nung isa ay declare one of the promises of God. And I receive what I have declared for several thousand times. Gusto mo bang hindi ka magkulang? Gawin mo yung ginawa ni Jesus. Sabihin mo, tao ka lang. Hindi ka pangkaraniwan tao. Dahil ang ulo nating lahat ay si Jesucristo at tayo bahagi ng kanyang katawan. Amen. Kaya kapag gumawa ka, si Jesucristo ang ulo. At siya ang nandun sa command center. Kaya hindi ka matatalo. At ang sabi ng verse 16, He that believeth and is baptized shall be saved. But he that believeth not shall be damned. Mali ang paraan ng mundo. Inilagay ng mga tagapagturo ang mundo sa kahon. Subalit ang buhay ng pagtatagumpay ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. He that believeth in is baptized. The word baptized, overwhelmed. Ang meaning, nadaig, natalo. Kaya napakahalaga na ating maintindihan mabuti, it's not your profession, though it sometimes will benefit us. It is not our schemings. It's not our methods. It is how we believe. Dahil kung ika'y sumasampalataya, hindi ka magmamadali sa pagyaman. Dahil mailap ang pera kapag inuna mo ang pera, pero kapag inuna mo ang Diyos, bubuntot sa iyo ang kasaganaan. Kung ito lamang ay maiintindihan ng mga Kristiyano, hindi siya madadaya ng pabago-bagong mga aral na itinuturo ng mga mismong tagapagturong hindi nabubuhay sa pananalig. Nakatingin lagi ay sa kanilang suswelduhin. Pero laging tandaan mo po, walang halaga ng pera ang makatutustos sa lahat ng iyong pangangailangan. Lagi kang kakapusin. Pero kapag ikaw ay nagpatuloy na sumunod sa Diyos, iiyak ka sapagkat
kahit sa panahon ng kakapusan, hindi ka kinapos. At ang kumuha ng kakaunti, hindi nagkulang, at ang kumuha ng labis, hindi lumabis. Nabasa niyo po ba sa Biblia yon? Kaya, God has the final say. And this final say of God is written in the Holy Scriptures. Kaya, magpakaalam ka po sa Biblia. Sa Mark 11, verse 23. So, isentro mo po yung Jesus life sa believing life. For verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe. But shall believe. No doubt, but shall believe na ang iyong mga anak ay magiging makapangyarihan sa ibabaw ng lupa. Never doubt the word of God dahil yun ang gagawin ng Diyos sa iyong mga anak. God has the final say and His word never changes because God never changes. Bakit 11 ang kinuha ng Panginoon? 12 pero Judas yung isa. Kaya kung titingnan po natin, hindi siya nagsimula sa napakarami. Tinutularan. Pero hindi magaya sapagkat mali yung author nung panggagaya. There is only one author and that author is Jesus Christ. Kaya nga ating unawaing mabuti, walang dapat na maangat na tao. Kaya nangyayari, ito ang itinuro ni namatay na yung nagturo. Pero si Jesucristo ang nagturo hanggang ngayon ay buhay at kailanmay hindi mamamatay. Amen po ba? So, ano ang sabi rito? And shall not doubt in his heart. Saan daw nagsisimula ang pag-aalinlangan? Hindi dito. Saan nagsisimula ang pag-aalinlangan? Sa Espiritu. May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg? Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log on sa www.greggorante.com. Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan, English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pag-unlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagkakaloob at pagsuporta sa mga misyon na inaabot ng ministeryong ito. Natapos po at naipamahagi natin ang ating pong mga biyaya sa ating pong mga kapatid sa pananampalataya sa Women's Correctional. At sa lansangan po ng Binyan, Laguna, tayo po ay nakapamigay ng free hamburger. Kaya tuloy-tuloy lamang po sa inyong paghahandog ng kaloob. At tandaan po natin, ang maligayang nagbibigay ay pagpapalain ng ating Panginoon. Suportahan ang gawain ito at maranasan ang pagpapala at biyaya na laging kakaiba sa pangkaraniwan. Ang pagdating sa isip ay kapag hindi tama ang puso ng isang tao. At alin ang isang pusong hindi tama? Ito, isa na lamang. Ito ay pagpaparinig na rin. Kapag wala kang maligawang isang babae at palipat-lipat ka ng iba't ibang babaeng liligawan, hindi tama ang iyong puso. Bakit? Kapag papalit-palit ka ng hanap buhay, hindi tama ang iyong puso. Ang sakit mo namang magsalita, Pastor. Laging tandaan mo po, ang doktor ay hindi po galit sa inooperahan. Kung yung ooperahan at putok na yung appendicitis, Doktor, huwag mo akong hiwain! Makikipag-away ba siya sa doktor? Hindi po. Masakit yung operasyon. Pero ang layunin ay kagalingan. Ang salita ng Diyos ay masakit sapagkat ito'y animoy tabak na magkabilay talim.
Kailangang tama ang ating puso para maging tama ang ating isipan. Hello? Hindi po pwedeng naglalaro. You have to decide once and for all. Patayin mo ang iyong laman. At hanapin mo ang kaligayahan mo sa Diyos. Hindi sa lalaki, hindi sa babae. Hindi rin sa pera. Ang kaligayahan ay nasa Diyos lamang. And shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith. Saan daw manggagaling ang iyong mga pagpapala? Sa iyong sinabi. Saan manggagaling ang iyong sumpa? Sa iyong sinabi. Kaya ang batas ay hirap na hirap ang mga Hudyo na ito'y tupdin. Dahil sa batas ay nakapaloob ang pagpapala at sumpa. Pagpapala kapag nakasunod, sumpa pag hindi nakasunod. Sa grasya, sa bagong tipan, kahit hindi ka makasunod, iniibig ka pa rin ng Diyos. At iaayos pa rin niya ang iyong buhay. That is grace. The manifold grace of Jesus Christ, ang walang hanggan at walang sukat at di mabilang na biyaya ng Panginoon na siya'y bumubuo ng buhay ng mga sinungaling, siya'y bumubuo ng buhay ng mga talipandas. Yun po ang grasya. Kaya ang pagpapala mo ay nasa iyong bibig. Kaya kung ikay may kirot sa katawan, huwag ka nang mag-ingay. Bigyan kitang scotch tape. Manahimik ka na lang. Bakit? Whatever you speak, idle word that will come out of your mouth, you will be accountable in the time of the judgment. Dahil po ang pagreklamo ay paglapastangan sa Diyos na para bang sinabi natin na hindi tayo kayang arugain, hindi tayo kayang tustusan, hindi tayo kayang tulungan ng Diyos. Hindi po. Tapat po ang Diyos at siyang may-ari ng lahat. Kaya siyasatin mo mabuti ang iyong puso dahil doon po nagbubuhat ang lalabas sa iyong uso. Out of the abundance of the heart, from the abundance of the heart, the mouth speaketh. Hallelujah. But shall believe that those things which he saith, hindi nag-aalinlangan kundi sumasampalataya ng kanyang sinasabi ay mangyayari. He shall have whatsoever he saith. Whosoever believe and not doubt, whosoever speak, and whatsoever he speak, he shall have whatsoever he speak. Ang sarap pong Tagalogin eh. Ang sinuman at anuman. Ang sinuman na sumampalataya at hindi nag-aalinlangan. Gusto mong bumalik yung mga lumayas sa iyong pamilya? Huwag mo silang hatulan. Iutos mo sa demonyo, sa diablo. At huwag kang magpapaulit-ulit. Pag nakapagsalita ka ng isa, laging tandaan mo, takot kay Hesus Kristo si Satanas. Kapag sinabi mo, in the name of Jesus, alam na nang gagawin ni Satanas. Aalis siya sa iyong anak. Huwag mong titingnan ang resulta. Dahil yun ay arena of unbelief and reason. Pastor, kung talagang totoo yan sinasabi mo, kung totoo talaga ang salita ng Diyos, bakit ako ay hanggang ngayon ganito pa rin? That is the arena of reason and unbelief. Hello? Yun pong faith and spirit. Kung ano ang sinabi ng salita ng Diyos, nasa akin na ang salita ng Diyos. Kung ano ang pangako ng Diyos, inaangkin ko ang pangako ng Diyos sapagkat ito ay nasa akin na. So pansinin po natin, faith is now, but hope is for the future. Kaya kapag ipinahayag mo ang salita ng Diyos sa iyong buhay, nangyayari na po yan. At asahan mo lang, darating ang isang araw, nasa iyo na, at puno na ng pagpapala ang iyong bahay.
Ulitin ko muli itong statement na ito, faith is current, faith is now, and hope is for the future. So what you declare today, believing and not doubting, you will have it later on. Sapagkat yun po ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay laging magaganap. Ang Diyos po ay napakabuti. Ang ginawa ni Jesus ay magagawa mo kung siya nagpagaling ng may sakit. Kaya pag may dinala sa iyong kamag-anak na may sakit, huwag mo nang payuhan ng doktor. Ipatong mo ang iyong kamay at palayasin mo ang dyablo na may dala ng sakit. Huwag mo nang uulitin. Inuulit ng iba, kaya nag-aalinlangan. May nangyari kaya doon sa aking panalangin? Huwag. Sabihin mo sa pangalan ni Jesus, diablong sakit, ginagapos kita. Layas sa pangalan ni Jesus. Tapos. Laging tandaan mo ang huling sandali ng dyablo, kapag sinisira na yung katawan, galit na galit yung dyablo dahil wala na siyang karapatan doon sa katawan. Aalis siya. At pag nakaalis, yung lalaki na inaalihan ng Legion of Demon Spirit, nung palayasin ng Panginoon yung Legion of Demon Spirit, naging matalino yung lalaki. Kaya nga po nais kong ating maintindihan, you are under the power of the Holy Spirit. Naniniwala ka ba? Sa Ephesians chapter 3 verse 6, Ephesians 3:6, this is the mystery that the Gentiles should be fellow heirs of the same body and partakers of His promise in Christ by the gospel. So ikaw at ako ay hintil at hindi tayo Hudyo. Pero gayon man ang dumating si Jesucristo, tayo po ay naging tagapagmanang kasama nila. Sapagkat tayo ay kabilang sa isang katawan. At tayo po ay kabahagi sa pagtanggap ng mga pangako ni Kristo sa pamamagitan ng Ibanghelyo. Kaya napakahalaga na iyo pong maintindihan, ito ang hiwaga. So this is the mystery unraveled or declared. Ito po yung hiwaga na ipinahayag. Ito yung sinabi sa 1 Corinthians 2:9. But as it is written, eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of men the things which God hath prepared for them that love Him. So ating pansinin po, ang atin pong aasikasuhin ay ang pakikipag-ibigan sa Diyos. Purihin ang Diyos, tunay po na napakabuti ng ating Panginoon at sa natapos na mensahe, natugon ng Diyos ang panalangin na kayo ay mapagpala. At laging tatandaan natin na ang salita ng Diyos ay napakahalaga dahil ito ay hindi nagbabago. At para madala natin ito sa lahat ng tao, maraming paraan at ang isa ay sa pamamagitan ng broadcast sa telebisyon na kung saan kayo ay nagkaroon ng pagkakataon na makarinig ng pagtuturo. At nais kong kayo ay ilagay sa isang katayuan na matatag at umuunlad. At ito ay kailangang ating maunawaan batay sa salita ng Diyos. Sa 2 Corinthians 9:11, being enriched in everything to all bountifulness, which causeth through us thanksgiving to God. Dito ay makikita natin ang isang patuloy na kalagayan ng bawat Kristiyano na siya ay pinauunlad at pinasasagana at pinayayaman sa bawat bagay. At hindi basta pangkaraniwang pagunlad, kundi masagana, enriched to all bountifulness. At ano ang layunin nitong pag-unlad na itong pananaganang ito,
At ito habang ating ginagawa, mananagana tayo. At ang magiging bunga nito, maraming tao ang magpapasalamat sa Diyos. Kaya't yung inyong maibibigay na suporta financially sa gawain ito ay maghatid ng maraming pagpapasalamat sa pandinig ng Diyos dahil marami ang makaririnig ng mensahe tungkol sa Diyos sa pamamagitan ng pangangaral ng Kanyang salita. Kaya maganap at mangyari as you give to this ministry, this will be used so that we can spread the wonderful Word of God. So, I will pray that you will receive enrichment to all bountifulness in all areas of your life. At dalangin ko na maranasan ninyo itong kasaganang ito when you give. O Diyos na dakila amang makapangyarihan, ilagay mo sa puso ng lahat na ang kanilang pagkakaloob sa gawain ito ay maghatid sa kanila ng pag-unlad sa lahat ng bahagi ng kanilang buong buhay at ito'y mananagana lahat ng kanilang maipagkakaloob upang ang pangangaral ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng palatuntunan ito ay malawak na magpatuloy at maabot ang maraming kaluluwa at ang hatid at magiging bunga ng kanilang pagkakaloob, marami ang magpapasalamat sa Diyos. Kaya dalangin ko na lahat ay maabot ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng palatuntunan ito at pagpalain mo ang bawat magkakaloob sa gawain ito financially at magkaroon sila ng kasaganaan, katuwaan, kagalakan at sobrang kaligayahan sa pagkakaloob. Mangyari ito ngayon sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. As they give, let them experience joyfulness, gladness, and happiness in their giving for your glory in Jesus Christ's name. Amen and amen. Sawa ka na ba sa iyong mga napapanood ng mga negatibo at pangit na balita? Narito ang alternatibo, ang Great Day to Live na mapapanood sa Beam Channel 31 sa inyong local antenna, mapapanood sa buong Metro Manila at sa buong Pilipinas at sa ilang mga cable operator system na nagdadala ng palatuntunang ito sa pamamagitan ng Trinity Broadcasting Network. Mapapanood niyo po ang ating mga programa Lunes hanggang Huwebes, alas 9:30 ng gabi, at tuwing araw ng Biyernes, alas 10:30 ng gabi at araw ng Sabado, alas 11 ng gabi. Narin nyo rin po kami mapanood sa Church Channel via satellite at ilang mga cable operator system sa buong Pilipinas at karatig bansa sa Asia. Lunes hanggang Sabado, sa ganap na alas 12 ng hating gabi, alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali at alas 6 ng gabi. Ating ipapahayag na si Jesus lamang ang tanging daan tungo sa buhay na walang hanggan at ang aming dala ay laging mabuting balita. Paanyaya sa lahat ng ating mga taga-subaybay para sa ating Friday Night Revival Meeting sa darating na March 6, March 13, March 20 at March 27. Maranasan ninyong dakilang pagkilos ng banal na spirito at makita ang kagilagilalas na pagkilos ng Diyos sa ganap na alas 6:30 ng gabi sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Ibigin mo lang ng ibigin ang Diyos. May bayaran ka ba? Na-foreclose ba ang iyong mga properties? Ibigin mo lang ng ibigin. May tao bang galit sa iyo? Ibigin mo lang ng ibigin ng Panginoon. Huwag yung taong iyong kinaiinisan. Ibigin mo ng ibigin ng Panginoong Jesus para pumasok ang kapahayagan sa iyong puso. Hello? At sang-ayon sa nasusulat, sang-ayon sa isinulat, sang-ayon sa nakasulat, hindi nakita ng mata, ni narinig ng tenga, at hindi rin nakapasok sa puso ng sino mang tao ang mga bagay na inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. So tanong, umiibig ka ba sa Panginoong Jesus? Pangalawang tanong, iniibig mo ba ang iyong asawa? Pangatlong tanong, iniibig mo ba ang iyong mga anak? Pang-apat na tanong, iniibig mo ba ang iyong kapwa?
At kung hindi mo iniibig, simple lang, Panginoon, hindi ko po kayang ibigin. Bigyan mo ako ng iyong pag-ibig. Amen? So, ibigin mo ang iyong kapwa, ibigin mo ang iyong kaaway, ibigin mo ang mga namumuhi sa iyo. Lord, pwede po bang yun na lamang kapwa? Huwag na yung kaaway. Pwede po bang ang ibigin ko na lang ay yung mababait? Pwede, pero walang gantimpala. Ang may gantimpala kapag inibig mo yung mahirap mahalin. Tingnan mo ang iyong katabi. Sabihin mo, ibigin mo na yung mga pasaway. Amen. Purihin ng Panginoon. Dahil may inihanda ang Diyos, huwag kang papatol doon sa mga matigas ang ulo. Huwag mo silang papatulan. Huwag mo silang papatulan dahil pag pinatulan mo, mai-stress ka. At pag nagka-stress ka, magkakadiabetes ka. Hindi totoo po ito. Dahil yung serotonin, yun po ay mas matindi kaysa glucose. Kaya sabi ko nga doon sa kausap ko kagabi, ay iwasan mo ang stress. Hindi baling nai-stress ka dahil sa pagbubuhat, pero yung nai-stress ka dahil sa galit. Alin sa dalawa, alisin mo yung stressor o ikaw ang mamatay. So alin sa dalawa, alisin mo yung stressor. At yun ay magagawa mo sa pamamagitan ng iyong pagpapahayag. Use your mouth. Dahil maraming tao na dahil sa kasalanan, hindi nila alam na sila gumagawa ng kasalanan. Dahil ang isang taong nasa kasalanan at hindi tumatalikod sa kasalanan ay bulag magpahanggang sa kasalukuyan. So anong gagawin mo? Hindi pwedeng akayin ng bulag ang kapwa bulag. Sino ang aakay sa bulag? Yung mga taong nakakita na. At sino ang mga taong nakakita na? Yung umiibig sa kanyang kapwa-tao. Hello. Kaya nga po ating unawaing mabuti. Dito po ay ipinahayag yung mga bagay na inihanda ng Diyos. At ang sabi sa verse 10, "But God has revealed them unto us by His Spirit. For the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God." So paano mo raw maiintindihan yung krisis mo? Paano mo raw maiintindihan yung iyong imposibleng kalagayan? Paano raw? By His Spirit. By revelation. Amen? So paano mo matutubos yung mga nakasangla mong mga properties? Paano ka makakabangon sa iyong pagkalugi? By revelation. Sabihin mo, by revelation. Of the Spirit. Wow. So ang unang tatrabahuin ng banal na Espiritu ay ang ating puso at ang ating isipan. So the Spirit searcheth all things. Titingnan kung may tampo ka, titingnan kung may sama ka ng loob, titingnan kung may hinanakit ka at kailangan ito'y alisin. Pag sinabing deep things, hindi mo alam na ikaw pala'y may sama ng loob. Pero yun ay, lahat yun ay ilalantad ng banal na Espiritu. And then malalaman natin at saka natin maiintindihan ang malalim na salita ng Diyos. Kaya kapag ang isang Kristiyano ay palipat-lipat ng simbahan, lito siya. Dahil ang hinahanap nila ay mangangaral, hindi si Jesucristo. Hello? Kaya kung gusto mong umunlad, dumito ka na. Sapagkat kung saan ka nakatanim, doon ka uunlad at doon ka tatanungin ko kayo. Pag ang isa bang puno ay laging binubunot at ililipat sa Rojas Boulevard. At tapos, after 1 year, bubunutin ulit, ililipat naman sa Kawa-Kawa Boulevard sa Zamboanga. So, anong mangyayari doon sa puno? Hindi makakapamunga. Bakit? Dahil kasi pabago-bago ng lugar. Purihin ang Panginoon. Salamat at kayo'y gising. Amen. Kaya dinala kayo rito dahil may malaking gagawin sa inyo ang Diyos. Amen po ba? Napakalaki nung gagawin sa inyo na hindi nyo lang alam. Sapagkat dito lamang ang pangangaral na kasasakit.
Dahil kaya ka nasasaktan, may inaayos sa iyo. Kapag ikay nasasaktan, ang ibig sabihin may sugat ka sa loob. Kaya napakahalaga na ang salita ng Diyos na nakapagbibigay ng kaaliwan ng salita ng Diyos na nakapagbibigay ng buhay ay iyon ang akapin. So embrace the Word of God. Do not reject the Word of God. Isabuhay mo ang salita ng Diyos na iyong naririnig at ito ang sasabihin ko po sa inyo. Kakaiba ang magiging pagkilos ng Diyos sa iyo mula ngayon. Ang panalangin ng Panginoon, ang sabi niya, that they may be one as you and me, Father, are one. So yun ang panalangin ng Panginoon. Na sila ay maging isa. Katulad natin naman na tayo ay isa. At ang panalangin ng Banal na Espiritu, na ikaw at ako ay kaniyang masamahan at mapatnubayan. Makapangyarihan po ang panalangin na ipanalangin na. Simon Pedro, nakiusap si Satanas na ikaw ay sirain. Pero huwag kang matakot, na idalangin na kita. Hindi ka masisira ng masama. Kaya ito po ang sasabihin ko sa bawat isa sa atin, hindi ka masisira ng masama dahil naidalangin ka na. Kaya napakaganda at napakahalaga pong iyong utusan na ang sakit ay umalis. Hello? Para hindi na ikaw magkaroon pa ng budget na 1,000 a day. Ilagay mo na lang sa ministeryo. At ikaw ay yayaman. Salamat po sa impit na amen. At ito ang panalangin ni Apostol Pablo. Pakikita ko po sa inyo yung dalangin niya sa Ephesians 1 verse 16. Cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers. Hindi ako tumigil ng kapapasalamat sa Diyos para sa inyo. At lagi kong binabanggit kayo sa aking mga panalangin. Verse 17. Ano ang kanyang prayer request para sa mga Kristiyano? That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you, ano ang ibibigay? The spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Wow! So pag kilala mo ang Panginoon na kay Jesus ang lahat ng karunungan, na kay Jesus ang lahat ng kapangyarihan, na kay Jesus ang lahat ng kayamanan. Kaya pag nakilala mo si Yesu Kristo, tapos na ang kahirapan sa iyong buhay. Matutubos mo na ang lahat ng iyong mga sangla at maibabalik na ang lahat ng nawala. Why? Because you are receiving daily the measure of revelation from the Holy Spirit. Wow! Purihin ng Panginoon. Sa verse 18, the eyes of your understanding being enlightened that you may know. So ano ang ikalawang mangyayari? Kapag nasa iyo ang spirit of wisdom and revelation, you will know the hope of His calling. Malalaman mo yung pagkatawag sa iyo na ikaw ay tiyak na magtatagumpay. And what the riches of the glory of His inheritance in the saints. And then sa verse 19, and what is the exceeding greatness of His power to usward? Binobomba tayo ng kapangyarihan ng Diyos mula sa kalangitan. Why? Because Jesus is in you. Kaya mawawala ang high blood sa iyo. Ang papalit ay high faith. Hallelujah! Amen! At magugulat ka sapagkat hindi mo naaalintana yung mga nararamdaman mo sapagkat mapapawi ang pakiramdam at mahahalinhan ng kaginhawahan. Oh, glory! Why? Because a mighty power is working inside you. Hindi yan kayang ipaliwanag. O ang aalis
alisin mo yung takot. Jesus is Jehovah. You have the power to decree. Ikaw ba'y naniniwala na yung gabi na walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan ng ibang uri ng sakit o karamdaman yan? Inaanyayahan po namin kayong makinig sa aming mga radio program. Kung kayo po ay nasa inyong mga tahanan, nasa trapiko, naglalakbay, ito po'y makakatulong sa inyong pagpapalago at pagpapaunlad ng inyong spiritual na pananampalataya Lunes hanggang Biyernes sa DWAD 1098 kHz AM band sa ganap na alas 6:30 ng umaga at alas 10 ng gabi. Asahan po natin na sa ating pakinig, lalago at uunlad ang ating pananalig at pagsampalataya sa ating Panginoong Hesus. Paanyaya sa lahat ng ating mga taga-subaybay para sa ating Friday Night Revival Meeting sa darating na March 6, March 13, March 20 at March 27. Maranasan ninyong dakilang pagkilos ng banal na spirito at makita ang kagilagilalas na pagkilos ng Diyos sa ganap na alas 6:30 ng gabi sa second floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Ngayon, ang isa lamang namang hindi maganda, dinarinig yung teaching. Narinig mo yung teaching ni Pastor kanina? May gawin mo yan. Kaya ka hindi gumagali. Ay, huwag mong hatulan siya. Huwag mong hatulan siya. Hayaan mong ang kapangyarihan ng Espiritu ang gumawa. Yung isa nga ay nag-aalinlangan, hahatulan mo pa. Bayaan mo lang siya and then watch. Iyong itimo sa iyong puso't isipan na magaling na ang iyong mga anak, na magaling na ang iyong asawa, na bumalik na ang lahat ng umalis. Why? Because you have the authority. Ano ba ang authority? Kahit po patpating pulis, pag pinatigil niya yung malaking truck, titigil ba yun? Yes. Why? Because he has that delegated authority of the Republic of the Philippines. Kaya pag ikay nagtaas ng kamay sa pangalan ni Jesus, aalis ang mga demonyo. Why? Because you have the authority. Back up by the power of Jesus Christ, the Holy Spirit in all of heaven. Hallelujah! At ang mga hukbo ng langit ang siyang papaligid sa iyo. And then mararanasan mo na bumalik ang lahat ng nawala sa iyo. Be consistent. Amen. At ang ikalawang dalangin niya ay nasa Ephesians 3. Oh, ang Diyos po ay napakabuti. Sabihin mo, napakabuti ng Diyos. At ang sabi po niya sa verse 1, for this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles. If you have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to you ward. Hinto po muna tayo rito. Kung inyong narinig, yun pong dispensation, yung word na dispense. Pag kumukuha ka ng tubig, water dispenser, ano ang ibig sabihin? Pag iyong itinulak, yung gripo, ano mangyayari? Magkakaroon ng dispense. Ibig sabihin ay bababa. So the dispensation of the grace of God, ibig sabihin nung bumaba ang grasya ng Diyos. Hallelujah. At yung grasya ng Diyos ay nasa bawat isa sa atin. Amen. Ang sabi ron, the grace of God, the dispensation of the grace of God which is given me to you ward. Ibinigay sa akin, natanggap ko yung pagbaba ng grasya ng Diyos sa akin na ito ay dumadaloy patungo sa inyo. Hallelujah. Kaya yung dispensation of grace, dumadalo yan sa tuwing mga ngaral ako. Amen po ba? At ang sabi sa verse 3, ito po'y salita ng Diyos, kaya hindi pwedeng hindi ka umunlad, hindi pwedeng hindi ka ma-promote, hindi pwede. Pero wag kang palipat-lipat, pumundo ka sa isang lugar because we are rooted and grounded in love. And Jesus is the one who is our root of love. Amen. Pag sinabing rooted, it is in the heart. Pag sinabing grounded, it is in your soul. Because of Jesus and because of the Holy Spirit, I am rooted, you are rooted, I am grounded, you are grounded as well. Oh, hallelujah. How that by revelation He made known unto me
the mystery. As I wrote up for in few words, ano yung mystery? Verse 4. Whereby them, when you read, ye may understand my knowledge in the mystery of Christ. Paano niya na unawaan ang hiwaga ni Kristo? By the revelation of the Holy Spirit. Kaya aalaala mo kung paano mo lulutasin yung malaki mong problema sa pera. By the revelation of the Holy Spirit. Amen po ba? Anong sabi sa verse 5? Which in other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto the holy apostles and prophets by the Spirit. So sino ang nagre-reveal? Sino ang nag-reveal sa mga banal na apostoles at sa mga banal na propeta? Sino ang nagpahayag? The Spirit. The Spirit. At ang sabi sa 6, this is the mystery. That the Gentiles should be fellow heirs and of the same body and partakers of His promise in Christ by the gospel. So pansinin po natin, dito po ay nagsimulang dumalangin si Apostol Pablo sa verse 14. So ito po yung mystery revealed by the Spirit. For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ. Kanino siya lumuluhod? Sa Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Sa verse 15, of whom the whole family in heaven and earth is named, verse 16, that He would grant you according to the riches of His glory to be strengthened with might by His Spirit in the inner man. So sino ang nagpapalakas sa iyo? Sino ang nagpapalakas sa iyong isipan? Sino ang nagpapalakas sa iyong kaluluwa? Sino ang nagpapalakas sa iyong kalusugan? The Spirit. Amen. The Spirit. Bakit ka ba pabalik-balik dito? Bakit ka ba nakikinig ng salita ng Diyos? Because the Spirit is working in you. Sa verse 17, that Christ may dwell in your hearts by faith. So, pansinin po natin, kapag ang iyong kaluluwa ay pinalalakas ng banal na Espiritu, si Kristo ay mananatiling nasa iyong Espiritu, nasa iyong puso. That you being rooted and grounded in love. Kaya kung mapapansin mo, nilalait ka na, nakangiti ka pa. Why? Because you are rooted and grounded in love. And the Holy Spirit is the one working in your mind, in your soul, in your sentiment, in your emotion. Kaya nga pag ako ay minumura, excuse me, sinong kinakausap mo? Hello? Nakukuha niyo po? Hindi mo tatanggapin yung mga pagmumura dahil hindi ikaw yon. Demonyo ang nagmumura at kapag ikay nakimura, dalawa na kayong sinasapian. Puspos tayo ng Espiritu. Amen? Puspos tayo ng Espiritu kaya tayo ang higit na may kapangyarihan sa lahat ng demonyong Espiritu. We are the masters of all devil. We are the rulers of all devil. Kaya pag sinabi mo, may isang kwento. At si Smith Wigglesworth ay nasa isang revival sortie sa Europe. At siya ay sasakay ng tren. At dun sa waiting station, may isang matronang lumabas. Sinusundan ng kanyang alagang aso. At ang sabi niya, "Sweetie, go back." "Sweetie, go back." Nandyan ang tren. Pumadyak yung matrona. "Go back! I say!" Takbo yung, ganun ang dyablo. Iyong pagwiwikaan siya. Sa pangalan ni Jesus, wala siyang magagawa dahil alam niya kung sino si Jesus. Amen po ba? Kung nakakaramdam ka na para kang kinukulam, sabihin mo, sa pangalan ni Jesus! At babalik sa ng kulam yung iyong karamdaman. At alam mo, ang mangyayari doon sa kinulam, sa ng kulam, 10 doble ang kulam na babalik sa kanyang katawan. Sapagkat walang anak ng Diyos na pwedeng kulamin. Walang anak ng Diyos na pwedeng sumpain sapagkat ang nasa atin ay biyaya at pagpapala. Amen. Hallelujah. At ang sabi sa verse 18, that you may be able. Bakit gusto ng Diyos na nasa iyo ang kanyang Espiritu at nasa iyo si Jesucristo? Para maintindihan mo na kasama yung mga tabi mo,
that you may comprehend, able to comprehend with all saints what is the breadth and length and depth and height. Verse 19, and to know the love of Christ which passeth knowledge, that you might be filled with all the fullness of God, with the Spirit in your soul, with Jesus in your spirit, in your heart, then you will be filled to the fullness of all the fullness of God. Amen. Hallelujah. And because you are filled with the fullness of God, then God will work. Verse 20. Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that you ask or think, according to the power that worketh in us. Kaya yung ating pagsama-sama ay may malaking gagawin ng Diyos sa bawat isa sa atin na hindi natin hiningi ni hindi sumagi sa ating isipan. Why? Because we are one in the Spirit. We are one in the bond of love. Hallelujah. At ano ang layunin ng Diyos? Bakit siya gagawa ng malaki na mga bagay na hindi mo hiningi? So that He will receive glory. Verse 21. Unto Him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. Kaya yung iyong kagalingan, mangyayari yan. Yung iyong pagbawi ng mga nawala sa iyo, mangyayari yan. Sino ang mapaparangalan? Sino ang maluluwalhati? Hallelujah. Kaya ang hamon ko ngayon, don't live any single day without revelation. Don't live any single day without revelation. And how shall you receive revelation? Pray. Amen. At magugulat ka dahil bibigyan ka ng Diyos kung paano yung 5,000 mo ay magiging 5,000,000. Hello. Hindi lang tayo sa pera nakatingin tayo sa pinagagawa sa atin ng Diyos. Kaya yung kagalingan mo, ano ang mangyayari? Marami ang gagaling. Sapagkat may karanasan ka sa himala. Kaya wala kang takot na ipahayag sa may sakit. Sa pangalan ni Jesus, ikaw ay magaling na. Hindi, wag kang magpapahayag ng ikay gagaling. Yung gagaling future. Ang faith now. Magaling ka na sa pangalan ni Jesus. Oh, purihin ang Panginoon. At paulit-ulitin mo yun. Sapagkat ang katotohanan, magaling ka na. Ang katotohanan, ibinalik na sa iyo ng Diyos ang lahat ng nawala sa iyo. God has the final say. As it is written, thus saith the Lord, mangyayari ang nasulat. So, do not live any single day without revelation. And it is done by prayer. Amen? Huwag mo po yung kalilimutan. Let us pray. Father, thank you so much for this wonderful revelation. And thank you so much that we will act at once on what we receive. Be honored, be glorified in Jesus Christ's name. And everyone shout amen. Amen. Purihin ng Diyos sa natapos na mensahe. Alam kong kayo ay napagpala sa ating mensahe ng titulo, God has the final say. At kung unawain natin, ang Diyos ang laging masusunod at wala tayong magagawa kundi sundin ang kanyang salita sapagkat sa labas ng kanyang salita, wala pong matibay na pagtatagumpay. Kaya laging nasa kanyang salita. Kaya hayaan natin ang salita ng Diyos ang masunod sa ating buhay. At patuloy na ang palatuntunang ito ay naipapangaral at naipapahayag ang mensahe dahil sa mga kapatid na maalab na naghahangad na ang salita ng Diyos ay maipangaral. Kaya sa Philippians 4:15, now ye Philippians, know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but you only. Kaya dito ay makikita natin na si Apostol Pablo ay nagpatuloy sa pangangaral ng Ebanghelyo
At ang sumusuporta financially sa kanya ay ang mga taga-Pilipos. At sa Macedonia na kaniyang pinanggalingan, sa sobrang kahirapan ng mga simbahan sa Macedonia, ang mga taga-Pilipos ang nagtutusto sa kanyang pangangaral ng Ebanghelyo. So maliwanag po dito na ang Ebanghelyo ay pinagtutulong-tulungan ng mga simbahan at ng mga mananampalataya. Kaya kailangang magkaroon ng pagpapasya ang bawat Kristiyano na yung ginagawa sa pamamagitan ng palatuntunang ito na ipangaral ang Ebanghelyo, kailangang kayo ay makipag-isa at kayo ay makipartner in financial matter para ito ay magpatuloy at ang mabuting balita, ang salita ng Diyos ay ating maipangaral ng malawakan at nang sa gayon, marami ang taong maligtas at ang mga ligtas ay lumawak ang kanilang buhay na malusog na relasyon sa Diyos. At sa bawat isang magpapasyang magkaloob, ako'y dadalangin na ang taong mapupuspos ng salita ng Diyos at matututunan ng katotohanan ay uunlad at kayo rin na nagkakaloob ay magkakaroon din ng dobling pagunlad. O Diyos na dakila amang makapangyarihan, ang prinsipyong nakasulat sa salita ay pagtulong-tulungan ng mga simbahan ang pangangaral ng mabuting balita. Kaya't hayaan mo na ang bawat isa na mahamon ng iyong espiritu ay makapagpasya na gawin kaagad ang pagkakaloob sa palatuntunang ito na walang hinahangad, kundi ang salita mo ay maipangaral para ang kaligtasan ng mga tao ay mangyari at ang iyong dakilang pangalan ay maluwalhati. Pagpalain mo ang lahat na mag-uumpisang magkaloob sa gawain ito. Sa pangalan ni Jesus, maunlad na buhay ang dulot nito. Maaari kayong sumulat sa P.O. Box 4135, Manila, Philippines. Tumawag sa ating telepono o mag-text. Bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com. Maaari mo din kaming sundan sa Facebook at Twitter. Malugod naming inaanyayahan ang lahat na makadalo tuwing araw ng Biyernes sa aming revival at tuwing linggo upang sumamba sa Panginoon. Kung ikaw ay napagpala sa natapos na programa ng Great Day to Live, maaaring magkaloob sa